Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Panibagong panghaharas na naman sa West Philippine Sea. Ilang beses pong binangga at binomba ng tubig ng China Coast Guard vessels ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Datu Sanday sa may Escoda Shoal. Dahil sa harassment na nangyari mismo sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa, kanselado muna ang pagbibigay ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy roon. Balitang hatid ni Ian Cruz. Grabe! Sobrang dikit! Stop it! Grabe! What are you doing? Stop it! Yan po, yan. Tinamaan na naman po ang ating barko. Hinarang, pinalibutan, saka ilang ulit na binangga ng China Coast Guard vessels 21555 at 21551 ang sinasakyan naming BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Matatanaw rin ang Chinese militia vessels sa paligid. Hanggang sa 4103 po mga kapuso. Pasok muna po tayo saglit. Ang sumunod naman na bumangga ang China Coast Guard 21555. 2:26 ng hapon. Tuluyan na itong binomba ng tubig ng isa pang CCG vessel ang ating barko. Nangyari yan nasa 7 nautical miles malapit sa Escoda Shoal kung nasaan ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Ang dambuhalang Coast Guard ship tumama sa port side ng BRP Datu Sanday. Pansamantalang umatras ang BRP Datu Sanday para sa kaligtasan ng mga sakay nito, pero ilang saglit lang. Mga kapuso, kala natin tapos na. Yan po ang China Coast Guard 4102 na nagbuga rin po ng tubig dito sa kinaroroonan natin. Nag-water cannon naman ang barko ng China. Napilitan kaming pumasok sa loob ng barko. Sa puntong ito, nakapalibot na sa amin ang lahat ng barko. Nagsalit-salitan ang mga barko nila sa pagbomba. Kahit nasa loob kami ng barko, ramdam ang malakas na buga ng tubig. Kasabay ng pambobomba, ang Coast Guard Vessel 21555 umarang sa aming harapan at nahagip naman ang nguso ng aming barko. Sisirain yung mga gamit natin. Oh. Lakas. Nawasak ang microphone. Punta ka muna sa baba. Sa baba ka na. Ayusin mo na yan. May water cannon dito sa kabilang side. Gina-water cannon tayo dito sa kaliwa. Tapos may humaharang naman. Ayun, bumangga na naman. Lima. Ika-5 bangga na po yan. Yung China Coast Guard. Yan po. Malakas na naman po ang water cannon. Tayo. Babanggain talaga. Water cannon pa. Sa isang punto, ang China Coast Guard pinupuntirya ang aming navigation equipment sa itaas. Pinauulanan talaga tayo ng malakas. Sa bubong na tayo tinitira. Pinangga ba tayo? Sinisira yung ano, sir? Sinisira nila yung navigational equipment natin. Yan mga kapuso. Hindi po natin alam kung hanggang anong oras po tayo makaka-live. Kung mawalan po kami ng navigational equipment. Lahat ng CCG, naka-water cannon na. Halos lahat po ng CCG or yung China Coast Guard vessel ay naka-water cannon na po. Baka mabasag. Mga kapuso, narito tayo dun sa pinakaloob ng bridge. Dito tayo pansamantalang nagkubli dahil nga halos lahat na po ng mga China Coast Guard vessel ay naka-water cannon. At yung iba naman ay talagang dumidikit ng todo sa atin at nabangga na naman muli tayo. Sa bilang ko ay hindi bababa sa 5. Maaari po kapag nawala po yung aming live na ito, maaaring nawala na po yung navigational aids po namin dito. Sinabi ng China Coast Guard, nagsasagawa sila ng anti-control measures matapos na illegal daw na pasukin ng barko ng Pilipinas
ang Escoda Shoal na tinatawag ng China na Xianbin Reef. Sinabi rin ng China na may sinagip daw silang Pilipino na nahulog sa dagat. Sabay babala sa Pilipinas na itigil ang anilay infringement natin. Pero pinabulaanan nito ng BFAR. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa BFAR, itinanggi rin ng National Task Force on the West Philippine Sea ang sinasabi ng China Coast Guard tungkol sa BRP Dato Sanday malapit sa Escoda Shoal. Wala raw batayan ang impormasyon ng CCG na may Pinoy na nahulog mula sa BRP Dato Sanday at sinagip umano nila. Kinundi na rin ng NTFWPS ang anilay unprofessional, agresibo at illegal na aksyon ng China na peligroso para sa mga Pinoy. Sa X o dating Twitter, kinundi na ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang pagguguluan niya ng China sa legal na humanitarian mission ng Pilipinas. Tuloy-tuloy raw ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Disturbing o nakababahala naman para kay European Union Ambassador Luke Barron ang insidente sa may Escoda Shoal. Binigyang din niya ang kahalagahan ng pagsunod sa international law, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa South China Sea. Update tayo sa sitwasyon ng BRP Dato Sanday na binangga at binomba ng tubig ng China nitong weekend. Live mula sa West Philippine Sea, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian, kumusta kayo dyan? Yes, Rafi, sa mga sandaling ito ay patuloy nga naglalayag itong sinasakyan natin na BRP Dato Sanday dito sa West Philippine Sea, particular na malapit ito sa mainland Palawan na Rafi. Kahapon lamang ay 6 na beses tayong binangga ng China Coast Guard at nung kanilang militia vessel at mahigit 30 minuto yung intense na pagbomba nila ng water cannon sa ating kinaroroonan. At Rafi, ang maganda nga ay ligtas naman ang lahat ng mga crew nitong BFAR ship, gayon din ang mga embedded media na kasama nga natin. At unang bumangga sa atin, Rafi, yung BRP o yung Coast Guard vessel na 21551 ng China na siya ring bumangga at bumutas noong nakaraang Lunes sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. 4 na beses namang bumangga sa amin ang 21555 vessel nila. Kasama rin nila sa pangaharang at pambobomba ng tubig ang China Coast Guard 3104 na siya namang bumuta sa BRP Cape Engaño noon ding nagdaang Lunes. Sa mga nagtatanong, Rafi, kung ano na nga ba ang lagay nitong BRP Dato Sanday matapos ang nasa 6 na beses sa pangbangga at mahigit 30 minuto na halos walang humpay na pambobomba ng tubig ng China, may mga nasirang navigation at communication equipment dito sa aming barko na pinintirya nila sa bubong nitong barko kaya matindi ang pang-water cannon nila. Sa provision area ay may pinsala rin ng bintana at kisame pero inayos na rin. Pero sa labas ito, Rafi, makikita ang malaking UP. Ito yung pinaka-visible sa lahat dahil nga sa malakas sa pagbangga nitong China Coast Guard 21555. Yung portion din sa logo ng BFAR sa port side ay may tama rin ito at doon sa railings bahagyaring may pinsala. Sa may starboard o kanang bahagi doon sa may harapan at tapat mismo ng pangalan ng barko ay may gasgasgin dahil din sa pagbabangga ng 21555 vessel ng China Coast Guard. At yung tambucho ay mayroon ding mga UP at yung mga air conditioning unit ay hindi rin gumagana yung iba dahil nga sa matinding pang-water cannon ng China Coast Guard. Rapi, sa mga sandaling ito ay narito yung ilan sa mga mangingisda na nangingisda dito sa West Philippine Sea. Actually, nakausap natin pansamantala yung ilan sa kanila galing daw sila nung ilang mga araw na nakakaraan doon sa Escoda Shoal at inaboy daw sila o tinaboy sila nung China Coast Guard. Kaya naman ngayon ay binibigyan sila ng krudo ng BFAR at ipinagpapasalamat nila na sila ay nabigyan ng krudo dahil talagang hirap na hirap daw sila sa kanilang operasyon dito sa pangingisda dahil palipat-lipat sila ng lugar at yun ay nagiging dahilan para mas tumaas yung cost ng kanilang pangingisda. Kahapon, bago rin kami binangga at binomba ng China Coast Guard, yung mga mangingisda na mga taga Batangas din ay nahatiran din namin ng tulong sa pamagitan nga nitong BRP Dato Sanday. Binigyan sila ng about 2,000 liters ng diesel dahil sila, Rafi, ang kiwento rin nila sa atin, pinaalis din sila ng China Coast Guard nung gabi yun, bago kami dumating doon
Pinaalis daw sila doon sa Escoda Shoal at sinasabi raw sa kanila na teritoryo yon ng China. So Rafi, yan ang latest mula rito sa West Philippine Sea. Balik sa iyo. Iyan, napakalaki nung stark contrast, yung pagkakaiba kasi 3 weeks ago nandyan din ako pero hinayaan kaming pumunta dyan at nagpunta pa yung mismong mga mangingisda sa loob ng Escoda Shoal at doon hinatiran ng krudo. So napakalaking pagbabago ni hindi kayo pinapasok at pinapaalis na yung mga mangingisda. Anong balita? Ano yung nagbago? Bakit talagang pinipigilan na makapasok yung mga Philippine vessels sa mismong Escoda Shoal? Ian. Well, Rafi, ang isa sa mga game changer talaga dyan, nandoon sa Escoda Shoal or sa Sabina Shoal yung BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Siyempre, inaakusa ng China na semi-aground na daw yung vessel na yon at tila hindi na umaalis doon. Pero ang BFAR naman, itong BRP Dato Sanday, ang ginagawa naman talaga nila is ganito. Naghahatid sila ng tulong sa mga mangingisda. Yun nga, Rafi, even itong mga mangingisda ay nadadamay na dahil nga sa paghihigpit na ginagawa ng China Coast Guard doon. Talagang napakarami ng mga floating asset nila na nandoon. Dahil nung malapit na kami doon, Rafi, nabilang namin nasa about 6 yung China Coast Guard vessel na nakikita talaga namin. At meron pang nakabantay din na Chinese Navy at syempre iba pa yung mga militia vessels na nung mga nakarang araw nung nasa Pag-asa Island kami, ang bilang doon sa mga militia vessels ay mga nasa 24. At Rafi, malalaking mga barko yan, yung mga militia vessels na yan. Kaya naman nakikita natin na talagang kinukumpulan na nila yung Sabina Shoal para talagang hindi makapasok tayo doon. Pero Rafi, nung dati-dati, pag tayo'y nag-roro mission papunta sa Ayungin Shoal, yung Sabina Shoal, yun lang yung area kung saan hinaharang yung mga Coast Guard vessel at yung mga Navy vessel natin. Pero ngayon, ibang sitwasyon na parang nagiging pangalawang Ayungin Shoal na nga itong Sabina Shoal dahil doon pa lang sa 20 nautical miles away ay talagang hinaharang na at talagang pinapalibutan tayong pilit ng China Coast Guard, Rafi. Obviously, very aggressive na sila ngayon. Pati nakikita natin sa inyong video, mismong yung kanilang militia ship, dumidikit na tapos bumabangga dyan sa mga Coast Guard ship at BFAR ships natin na dati hindi nila ginagawa. Hindi ba, Ian, ang mga dumidikit lamang talaga dyan ay yung mga Coast Guard ship ng China. Balikan na natin yung insidente kahapon. Ikwento mo sa amin yung sitwasyon habang binabangga at wina-water cannon kayo. Ano yung pakiramdam? Kasi yung Coast Guard ship ng Pilipinas, merong reinforced yan, kumbaga. Yung mga BFAR ships hindi gaano, bagamat yung mga aircon units, alam natin, nilagyan na ng metal na bakal yan. Pero sabi mo, nasira pa rin kahit yung mga ni-reinforce na ng BFAR, Ian. Well, Rafi, may certain point talagang kinabahan tayo dahil nga nakita natin talagang ang bibilis talaga ng takbo nila at directly hinihit nila tayo. Kaya dito sa railing talagang kumakapit tayo. Sabi natin, kaya naman natin yung tama na yon, pero talagang medyo tumagilid at one point itong barko, pero saglit lang naman yon. Pero yung talagang nagpabago nung lahat is yung nagkaroon na nga sila nung pagbubukas ng kanilang mga water cannon. Nung una, isang barko lamang yung nagbubukas, pero sumunod, halos 5 na sila nga nakabukas yung water cannon at sunod-sunod na yung ginagawa nila. Kaya pumapasok kami, lumalabas, hanggang sa eventually nasa loob na lamang kaming lahat dahil nga halos sabay-sabay na sila na nagwa-water cannon sa amin. At the same time, bumabangga pa yung 21555. Yung talaga, Rafi, yung napakaraming bangga na ginawa dito sa amin. Mga about 4 yung nabilang ko. Yung 21551 na siya rin bumangga sa BRP Bagakay ng Coast Guard. Siya yung unang-unang bumangga dito sa aming starboard side, Rafi. Yung pinakamatagal na barko na yata, yung 21551, dahil halos lahat tayo nag-cover dyan, naranasan nating habulin at dikitan ng 21551 na China Coast Guard na yan. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Ian Cruz. Sa iba pang balita, nagsampa po ng reklamo ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nasaktan umano ng i-raid ng pulisya ang kanilang compound sa Davao City. Balitang hatid ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Mahigpit pa rin ang seguridad ng mga pulis sa loob at labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Kita sa malaking LED screen mula sa KOJC ang mga pulis na nakahiga na sa sahig sa compound.
Maghahating gabi nang dumating ang ambulance bus ng Davao City Central 911. Naglakad palabas ang nasa 14 na miyembro ng KOJC para maisakay sa ambulansya. Based sa interview ng Central 911, sila po daw yung mga na-subject sa tear gas. So, they were made to wash their eyes. Tapos nag-apply naman din ng first aid sa kanila. Itinanggi naman ng Police Regional Office 11 na gumamit sila ng tear gas. Sinabi nila na mga pulis daw ay may dalang tear gas, which is a very big lie. Kita naman na wala namang pulis na naka-gas mask eh. Sila ang nagpabuga sa atin ng binugahan nila yung mga tao natin ng fire extinguisher. Kaya hinahanap nga namin yun at sinafile namin ng kaso ng direct assault. Sa umano'y planong puputulan ng kuryente at tubig ang KOJC compound, pinasinungalingan din ito ng PRO 11. Inanunsyo ni PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III ang patuloy na paghalughog. Target mahanap ang mga tagu-umanong compartment na pinasadahan lang nila sa unang araw ng paghahanap. Bukod sa masyadong malaki ang compound, hamon din daw sa PNP ang pakikialam ng mga taga-suporta ni Kibuloy. We are talking about more or less 30 hectares po at nakikita po natin yung resistance po nitong mga miyembro at supporters po nitong si Pastor Kibuloy at iba pa. Talagang there's really an attempt to delay the movements of the PNP na naatasan po na maghalughog sa area po. Isang lalaking 21 anyos na taga Samar at isang babaeng taga Midsayap, Cotabato na mga miyembro umano ng KOJC ang ni-rescue ng mga tauhan ng DSWD-11 mula sa loob ng compound. Nag-request umano ang mga kaanak ng dalawa sa mga pulis na i-rescue sila. Hindi sila pinapalabas ng mga members ng KOJC po, kaya po sila nagpa-rescue sa PNP. Itinanggi ito ng legal counsel ng KOJC. That is not true. Tingin ng abogado ng KOJC, baka okupahin ng mga pulis ang compound. Baka prelude ito na magstay sila dito para kung merong forfeiture order later, nandyan na sila. Hindi po sila hostage kasi malaya naman po silang nakakalabas. And then hindi po totoo na i-take over namin ang the whole KOJC compound kasi hindi naman po yan sa amin. Pag matapos po yung trabaho namin, aalis din po kami. Ayon sa PRO 11, dahil umano sa pagpipigil na makapasok ang mga pulis kahapon, may mga nasugatan sa kanilang hanay. Sinalubong ng bakho yung isa nating grupo ng mga pulis na pumapasok doon sa compound. May mga 14 stitches ang inabot ng kamay ng isang tao natin. Sa bilang ng KOJC, bukod sa isang namatay dahil sa atake sa puso, 4 na bata ang nagka-severe anxiety attack at 16 ang sugatan. Ang ilan sa mga miyembro ng KOJC naghain ng reklamo laban sa pulisya dahil sa mga nasaktan, kabilang ang mga minor de edad. Haharapin naman daw ng pulisya ang reklamo ayon kay Torre. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi sa China, kundi sa tinaguriang Golden Triangle region daw pupunta si dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, target destination ni Guo ang Cambodia kung saan may negosyo at gambling interest ang kanyang pamilya. Ang kapatid niyang sina Wesley at Shemen ay sangkot umano sa offshore gaming operation sa Cambodia. Base sa impormasyon mula sa Indonesian authorities, pinaniniwala ang nasa Batam, Indonesia pa rin ang dating alkalde. Kasalukuyang nasa kustudiya naman ng NBI sa Pilipinas ang nahuling kapatid ni Alice Guo na si Sheila at si Cassandra Ong. Si Sheila natukoy ng NBI na ang Chinese na si Zhang Mier base sa comparative fingerprint analysis sa kanyang Philippine at Chinese passports. Wala pa siyang pahayag ukol dyan. Hindi rin sila nagbigay ng pahayag ni Ong kung papaano sila nakalabas ng bansa kasama si Alice Guo. Ang PAOK, kumbinsidong backdoor exit ang ginamit nila. Imposible rin daw na walang makapangyarihang tao na tumulong kina Guo. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa mga balitang nakalap ng GMA Regional TV sa Luzon. Makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie.
Patay sa pananaksak ng sarili niyang bayaw ang isang lalaki mula sa San Juan, Batangas. Sa Kalasyaw naman dito sa Pangasinan, nahuli cam ang pagtatambak ng sako-sakong basura sa isang bakanteng lote. Ang mainit na balita hatid ni Russell Simorio ng GMA Regional TV. Makikita sa CCTV ang paggilid ng isang tricycle sa isang kalsada sa Barangay Doyong, Kalasyaw, Pangasinan. Ang dalawang sakay ng tricycle nagbaba ng mga sako na may laman. Napag-alamang mga nakasakong basura pala ang mga ito at itinapon lamang sa lugar na halos walang bahay. Ayon sa Barangay Council, umabot sa 6 na sakong basura ang itinapon ng dalawang lalaki na dayo sa lugar. Inaalam pa ang kanilang pagkakakilanlan. Kinundi na naman ng mga opisyal ng barangay ang insidente. Parati namin binabantayan yan. Kung minsan nagtatapon sila madaling araw. Pagka nagbantay naman ang mga barangay officials ng madaling araw, ewan ko kung nananadya. Hindi taga dito eh. Babala ng Barangay Council, pagmumultahin ang mga mahuhuling magtatapon ng basura sa lugar. Sa San Juan, Batangas, patay sa pananaksak ng sarili niyang bayaw ang isang lalaki sa Barangay Mabalanoy. Sa investigasyon ng mga otoridad, nagtungo ang umano'y lasing na biktima sa bahay ng kapatid para manghiram ng motorsiklo. Pero hindi siya pinayagan ng kapatid. Doon na raw nagkaroon ng alitan sa pagitan ng biktima, kanyang kapatid at mga pamangkin. Pati ang kanyang bayaw na nauwi sa pananaksak. Mabilis daw nakatakas ang suspect, dala ang ginamit na patalim. Sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ang pamilya ng suspect at ng biktima. Sa bayan naman ng San Nicolas sa Batangas pa rin, pinagbabaril ang isang lalaki habang sakay ng kanyang motorsiklo. Sa investigasyon ng pulisya, inihatid ng biktima ang asawa sa kanyang trabaho sa Barangay Mulawin bago barilin. Siya po ay tinambangan ng ating lone na gunman na siya po ay pinagbabaril po sa likod po, 30 putok. Nadala pa sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Ang suspect, mabilis na nakatakas sakay ng kanyang motorsiklo. Inaalam pa ang motibo sa pagpatay. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng pamilya ng nasawing biktima. Russell Simorio ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 7 binatilyo ang natrap sa rumaragasang tubig sa Sapa sa Taytay, Rizal. Ayon po sa mga residente, mababaw lamang ang tubig sa Sapa noong mga sandaling naglalaro roon ang mga binatilyo kahapon. Pero bigla na lamang tumaas at rumagasa ang tubig dahil sa pag-uulan sa lugar. Isa pong maliit na puno sa Sapa ang kinapitan ng mga binatilyo habang naghihintay ng tulong. Maswerte po silang naabutan ng lubid ng mga sumaklolong residente at nasagip. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang bumuho sa Taytay. Ngayong pong araw, hanging habagat na ang magpapaulan sa nasabing lugar at sa iba pang bahagi ng Southern Luzon, kasama na po ang Metro Manila, pati na Visayas at Mindanao. Mga local thunderstorm naman sa ilan pang panig ng Luzon. Dahil sa habagat, nakataas po ngayon ang rainfall advisory sa Occidental Mindoro at ilang panig ng Palawan. Tatagal po yan hanggang alas 11 ng umaga. Malaking bahagi po ng bansa ang makararanas ng ulan sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rains sa ilan pong lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Kaugnay ng paghahanap kay Alice Guo at pakikipagtulungan ng pamahalaan sa counterpart authority sa Southeast Asia, kausapin natin si Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Winston Casio. Magandang umaga po. Magandang umaga, Rafi, at sa inyong mga taga-panood at taga-subaybay. Opo, base po sa inyong monitoring, nasa na ba talaga si Alice Guo at may impormasyon ba kayo kung sino yung kanyang mga kasama at nagbibigay ng proteksyon sa kanya? Doon sa unang tanong, kagabi po ay nakipagbigay-ugnayan tayo sa mga Indonesian counterparts natin. As further information, nasa lokal pa rin po ng Batam si Binibining Guwaping. Ngayon naman po, yung kanyang kapatid na si Wesley Guo, nakatanggap po kami ng impormasyon nung nakaraang Lunes na sumubok po itong lumipad papuntang Hong Kong. So inaalam pa po natin sa counterparts natin sa Administrative Region of Hong Kong kung nakalipad nga po siya at nakapasok doon sa kanilang
territory. Inaantay lang po natin yung update. Sino po kaya nagbibigay ng protection dito kila Guo? Alam niyo, napakahirap ng tanong na yan. Pero for sure, meron po talagang tumulong po rito sa magkakapatid po na ito para makalabas po ng Pilipinas sapagkat marami pong moving parts. Gawa ng alam naman po ng buong bayan at ilang mga bansa dito sa Southeast Asia na pinaghahanap na po siya. Kaya kung ito'y nakalabas po ng Pilipinas, ito po talaga ay merong umayuda. Ngayon, meron na ho kami nakuhang ilang mga litrato ng mga posibleng tumulong sa kanya. Binavalidate lang po natin ito kung totoo nga po ba yung nakuha natin mga litratong ito ng mga tumulong po sa kanya. At kapag totoo naman po, mananagat po ang mga ito. Gaano katindi yung pagbabantay ng Indonesian authorities para hindi siya makalabas kung saan man siya naroon at makalipat sa ibang bansa? Siyempre, Rafi, within the limits of their legal authority lang po ang mga yan sapagkat wala pa po yung tinatawag na international red alert notice, red notice. Wala pa rin po yung international blue notice na galing sa Interpol. So, minamadali po natin yung paglabas ng tinatawag nating blue notice para mabantayan po siya ng 24/7. But then again, nangako po ang ating mga counterparts na they're doing their best to make sure na masecure lamang po siya sa isang limited na lugar. So at this point, monitoring lang po ba ang kaya nilang gawin? Hindi siya pwedeng pigilan? Yes, Rafi. That's the limit of what they can do at this point. So, minamadali po natin ang mga yan na makuha natin lahat ng mga requirements na meron tayo. But then again, pwede po silang magsagawa ng tinatawag nating declaration na siya po ay undesirable alien. Pag ginawa po nila yon, pwede na po silang makipagbigay tulungan sa ating immigration para pumunta doon at ma-deport po ang mga yan. Panghuli na lamang po, kailan nyo planong simulan yung investigation sa mga grupo individual na posibleng tumulong po kay Guo na makalabas ng bansa sa pamamagitan ng backdoor channel? Ongoing na po yan, Rafi. Ongoing na pang coordination natin sa mga pertinent authorities sa kasama natin sa task group. In fact, pinapabuo na po namin yung mga pictures, mga assessments, at saka mga reports over the last 3 weeks ng kanyang mga sightings at saka mga kuna ng mga litrato ng mga taong nandoon sa mga lugar kung saan may mga sightings sa kanya. So, syempre lang, Rafi, inuuna po muna natin ngayon itong kay Guo Waping na hindi po siya makatakas at makapunta sa Golden Triangle, sa Cambodia, sa Northern Thailand. Yun po muna ang priority natin. But as we do that, we're doing a parallel investigation. Okay, abangan po natin yung update sa mga bagay niyan. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Thank you, Rafi. Si PAOK spokesperson Winston Casio. Hulikam ang pag-counterflow ng pampasaherong jeep na yan sa sumulong highway sa Antipolo, Rizal. Muntik mabangga ang kasalubong na motorsiklo at SUV habang nadali ang isang tricycle, truck at kotse. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang jeep kaya sinadya nitong banggain ang mga concrete barrier. Bago ang nahulikam na pag-araro sa barrier, nabangga na rin daw ng jeep ang ilan pang sasakyan. 10 ang nagtamo ng mga sugat. Nakipag-areglo na umano ang jeepney driver sa mga sangkot sa insidente. Nakadetain po siya sa Antipolo Component City Police Station at tumangging magbigay ng pahayag. Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na natin ang mga balita ng GMA Regional TV mula sa Visayas at Mindanao kasama si Cecil Tibod Castro. Cecil. Salamat, Rafi. Bayanihan ang ipinamalas ng ilang residente sa Boracay para mailigtas ang isang asong na hit and run. Ayon sa Boracay Animal Adoption and Rescue Center, nabali ang balakang ng asong si Ilaya matapos masagasaan ng e-trike. Nagtulong-tulong ang ilang taga-Boracay para punuan ang ipinampagamot sa aso na halos 11,000 pesos. Nagpapagaling na ngayon si Ilaya. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang tumakas na driver ng e-trike. Happy Monday mga mare at pare! May update sa estado ng kanyang puso, si Widow's War lead star Bea Alonzo.
Single, happy, and still not dating exclusively. Yan ang nireveal ng Kapuso actress sa gitna ng kanyang busy schedule at journey para ma-achieve ang work-life balance. Chika niya, ine-enjoy niya muna ang pagiging single while showering herself with love and care. Masaya rin daw si Bea sa mga natatanggap na positive comments tungkol sa kanilang top rating serye na Widow's War. Ang co-star niyang si Carla Abellana na kasalukuyang nasa ospital, lagi raw nilang kinukumusta at very involved sa monitoring at creative process ng show. Sugatan ng isang rider ng motorsiklo at isang siklista matapos silang magkabanggaan sa Tondo, Maynila. Balita hatid ni Jomar Apresto. Kuha ang CCTV videong ito sa panulukan ng Kapulong Street at Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Kita sa video ang mga sasakyang tumatawid. Dalawang siklista ang biglang pumasok pakaliwa. Maya-maya, sumalpok sa isang motorsiklo ang isa sa mga bisikleta. Muntik ding tamaan ang ilang residenteng tumawid. Isang volunteer na napadaan sa lugar ang tumawag ng responde sa mga kapwa niya volunteer. Ayon sa kanila, mas napuruhan daw ang motorcycle rider na hinihinalang nakainom. Nakita natin yung patient, duguan na, medyo ano na yung blood niya nakakalat na dito. Nagtamo naman ang mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ng babaeng siklista. Pagkarating ng mga tauhan ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, agad din silang ginamitan ng mga stretcher para maisakay sa ambulansya. Ayon sa barangay, accident-prone area talaga ang lugar. Lalo sa gabi kasi madilim po yung kalsada. Kaya ingat lang po para walang disgrasyang mangyari. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad kaugnay sa nangyari. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mga hakbang na raw na ginagawa ang Department of National Defense kasunod po yan ng panibagong insidente sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Nagsalita rin ang isang opisyal ng Malacanang patungkol naman sa nangyayaring paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. May ulat on the spot si Ivan Mayrin. Ivan? Yes, Connie, let the law take its course. Yan ang sinabi ni dating Chief Justice Lucas Bersamin at ngayon Executive Secretary tungkol sa mga banat na ang paghahain daw ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy ay politically motivated. Ang sabi ni Bersamin, may proseso daw dyan at kailangan lang hayaang gumulong ang proseso. Samantala, no comment naman si Bersamin nang matanong tungkol sa paghingi ng tawad ni VP Sara Duterte sa mga tagasunod ng Kingdom of Jesus Christ na hinikayat niyang iboto si Pangulong Marcos. Hindi nagpaunlak ng panayam ang mismong Pangulo matapos pangunahan ng paggunita sa National Heroes Day ngayong araw dito sa libingan ng mga bayani. Tukol naman sa pinakahuling insidente ng pambabangga at pang-water cannon at paggamit ng flare ng China laban sa Pilipinas, iginiit naman ni AFP Chief General Romeo Brawner na walang nagbabago sa utos ng Pangulo. Ang standing order anya, walang isusuko ang Pilipinas ni katiting na bahagi ng ating teritoryo. Magpapatuloy daw ang ating mga misyon at pananatilihin ng presence ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Katunayan nitong Biyernes ay nagsagawa raw mismo si Brawner ng air patrol sa hilagang bahagi ng West Philippine Sea at tinesting ang flare ng mga eroplano. Pero ang atin daw ginagawa at patuloy na gagawin, titiyaking na ayon sa international law. Samantala si Defense Secretary Gibo Chodoro sinabing ipinaubaya na sa National Maritime Council ang mga susunod na hakbang na direktang pinangangasiwaan ng Pangulo. Sa panig ng Department of National Defense, may mga ginagawa raw sila na hindi maaaring idetalye. Patuloy daw ang pagpapalakas ng Pilipinas, hindi para gumanti sa mga agresibong aksyon o armed attack, kundi para iwasang may armed attack na mangyari. Samantala, balikan lamang natin ang paggunita sa National Heroes Day. Sinabi ng Pangulo na bukod sa paggunita sa kabayanihan ng mga nauna sa atin ng ating mga ninuno, ay kailangan ding ikilalanin ang kabayanihan ng pang-araw-araw na Pilipino at bantayan ang kalayaan na ating patuloy na tinatamasa hanggang ngayon. Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Kuha ang video niyan sa isang sidewalk sa Kuala Lumpur, Malaysia, nang biglang lumitaw ang isang sinkhole. Nahulog sa butas na may lalim na 8 metro ang isang babae. Isang nakatambay na lalaki rin ang muntikang mahulog pero nakakapit at nakalabas siya. 3 araw nang hinahanap ang babaeng turista
sa 7 kilometrong kanal na nakadugtong sa sinkhole. Inaalam pa kung bakit nagka-sinkhole sa lugar. In the zone ang fans ng SB19 na dumagsa sa premiere night ng Pagtatag the Documentary kagabi. Tumbok sa docu ang challenges at milestones na nagpatatag sa P-Pop King sa mga nakalipas na taon. Thankful naman ang SB19 sa suporta ng Billboard back-to-back fan army face of winners na 18. Hiling ng grupo sana ay marami ang ma-inspire sa kanilang success story. Mapapanood ang limited screening ng docu sa ilang piling sinihan simula Wednesday, August 28. National Heroes Day ngayon mga kapuso, isang araw para magbigay pugay sa ating mga bayani. Pero kahit sa simpleng paraan, kaya rin nating maging bayani. Papaano kaya yan ayon sa ating mga netizens? Si Josmar Mamaril Lopez na isa raw seaman, ipinagmamalaki ang Pilipinas kahit nasaan man siyang bahagi ng mundo. Very good. Si Terbio Jojo naman, handang magsalita raw para sa mga hindi kayang gawin ito para sa kanilang sarili. Si Sofia, sa simpleng pagtatapon sa tama ng kanyang basura, alam niyang malaking tulong na raw ito para sa bansa. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Ito ang inyong Regional TV News. Nakaligtas ang isang estudyante mula sa mga dumukot sa kanya na sakay raw ng puting van sa Bacolod City. Sa Iloilo City naman, sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng lalaki sa isang tindahan. Ang may init na balita hatid ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Nasa harap ng isang tindahan ang lalaking iyan sa Barangay Villa Anita sa Iloilo City. Nagsiselfone siya at tila may hinihintay. Maya-maya pa, sinikwat na niya ang cellphone na nasa counter. Ayon sa staff, nag-order ng ice cream ang suspect. Pagtalikod niya para gawin ang order, doon na kinuha ng lalaki ang cellphone at saka tumakas. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Nakaligtas ang isang estudyante mula sa mga dumukot sa kanya sa Negros Occidental. Sa salaysay niya sa pulisya, dinukot siya ng mga sakay ng isang van sa Bacolod City. Hawak na ng pulisya ang kuha ng CCTV sa puting van na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Nang makarating sa Bago City, doon na nakahanap ng tiyempo ang biktima. Ang una yung mga panasayon nga na ginahina yung van. Kagamo to na may tsansa sa nga makalumpat sa van. Allegedly abductor siya or kidnapper, ang isa nangihi kagang isa nanigarilyo. Amo to naka-chance siya. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Sa Malaybalay, Bukidnon, dead on arrival sa ospital ang isang lalaking rider matapos bumangga sa kasalubong na bus. Ayon sa pulisya, 2 lalaking naniningil ng utang ang hinoldap ng lalaki. Inagaw pa niya ang motorsiklo ng hinoldap at tumakas. Nakuha mula sa namatay na rider ang bag ng 2 hinoldap niya at isang replika na baril na pinaniniwala ang ginamit niya. Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkaaberya sa gitna ng dagat na sakop ng Bacolod City ang isang fast craft vessel na may halos 60 sakay. Base sa Philippine Coast Guard, hindi pa nakalalayo ng pantalan ang barko na papuntang Iloilo City nang magka-problema sa rudder nito. Hinila pabalik ng Bredco Port ang barko at naibaba ang 57 sakay nito. Magsasagawa pa ng inspeksyon sa barko ang PCG para matiyak kung ligtas itong ibiyahe sa dagat. Update po tayo sa harapan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at kapulisan. Sa gitna po yan ng paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. At live po mula naman sa Davao City, may ulat on the spot si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Connie, kasunod ng pagsiklab ng tensyon kagabi sa pagitan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at ng kapulisan. Isinara ang bahaging ito ng Carlos P. Garcia Highway dito sa Davao City sa harap mismo ng KOJC at ng Davao International Airport.
Yan yung highway sa harap mismo ng KOJC compound at Davao International Airport. Major highway ang Carlos P. Garcia, kaya't malaking abala ang pagsasara sa mga motorista dahil kailangan nilang dumaan sa mga alternatibong ruta. Mahigpit ang ipinapatupad na seguridad at mga sasakyan lang ng kapulisan ang pinapayagan na makalapit sa KOJC compound. Sa harap ng KOJC compound, nagharapan pa rin ang manaka-human barricade ng mga pulis at ang mga miyembro ng KOJC, kabilang na ang kanilang mga heavy equipment na nakaharang sa daan. Kagabi, itinataboy ng mga miyembro ng KOJC ang patrol cars ng pulisya na nasa harap ng KOJC compound. Sa kabilang daan naman, mabilis na tinungo ng iba pang miyembro ang linya ng kuryente nang mabalitaang puputulin umano ang kanilang supply ng kuryente sa kasagsagan ng prayer rally. Bit-bit ang mga bakal na barikada, agad nilang binarikadahan ang highway. Nauna nang pinabulaanan ng Police Regional Office 11 na puputulin nila ang kuryente. Agad namang isinara ng airport security ang exit gate ng Davao International Airport dahil hindi na makadaan ang mga sasakyan. May mga pulis na nagtangkang pumasok sa barikada, ngunit sinalubong sila ng mga miyembro kaya't napaatras. Nagpatuloy ang pag-abante ng mga relihista, dala ang mga barikada hanggang hinarangan na ang highway papasok sa main entrance ng Davao International Airport. Agad na isinara ng mga otoridad ang gate ng airport. Walang sasakyan ang pinapasok, tanging mga pasahero lang ang pinapayagan. Kaya inireklamo ng mga nakausap nating pasahero ang mahabang lakaran, bit-bit ang kanilang mga bagahe. Tuyo po diri. Kanya. Ya may baktas may padung diri. Ako kay singot yan kay mga sulod nag-spill over ang katong ilahang sa side nila dinhi sa atong entrance gate. So again necessarily to protect our facility. Umatras din kalaunan ang mga taga-KOJC at nabuksan ang entrance gate. Pero naging two-way traffic na ito. Isang lalaki naman ang pinagtulungang buhatin at isakay sa patrol car ng pulisya para isugod sa ospital matapos umanong mahimatay. Na-hold din ng mga pulis ang driver ng truck na ito na may kargang mga gulong na hinala ng pulisya ay susunugin. Nang inspeksyonin ang mga dalang gamit at ID, ito ay miyembro ng KOJC. Connie, Rafi, sa ngayon ay wala pang palatandaan na mapupull out ang kapulisan dito sa KOJC at sa ngayon ay hindi pa rin tiyak kung kailan mabubuksan ulit sa mga motorista itong highway ng Carlos P. Garcia sa harap mismo ng Davao International Airport at ng KOJC. Kaya inabisuhan ng Davao City International Airport ang mga pasahero na maagang pumunta sa airport upang hindi madelay at dahil sa inasahang mabigat na daloy ng trapiko. Sa ngayon ay nagsasagutan gamit ang kanilang mga speakers ang kampo ng kapulisan at ang kampo ng KOJC dahil nga kinakailangan na umano na madaanan itong Carlos P. Garcia Highway. Kaya wait and see tayo sa mga hakbang na gagawin ng bawat kampo. Connie. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carantay. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.